Kabanata. Boss Mac TV ang beredor. Sa puno ng langka. Magandang araw readers, si Korg O po ulit ang sender ng babae ang anak mo pare. Binabasa ko po ang inyong mga komento sa aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng naka-appreciate at pasensya na po sa nasura sa mura hindi na po mauulit. I hope you all are doing fine everyday. Keep fighting. Etong aking susunod na kwento ay karanasan naman ng aking tita na itago na lang natin sa pangalang, Jen. Nangyari daw ito nung bumisita sila amin noon, kasama niya ang tito ko na kanyang asawa. Describe ko na din sa inyo ang kanilang itsura. Ang tito ko ay matangkad na payat. Ang tangkad nito'y parang pang-basketball player. Ang tita ko na may chubby na pandak pero habulin ito dahil sa kanyang ganda no. Sa mga panahong ito isa pa lang ang kanilang anak. Lumuwas sila galing Maynila noon dahil doon sila pareho na trabaho ng tito ko. Hapon na nang makarating sila sa bahay namin, sakto din ng hapong iyon ay paalis si Papa at magpupunta sa kaarawan ng kanyang nakatatandang kapatid na nakatira naman sa Victoria 30 minutes din ang lakaran bago katuluyang makapunta sa bahay nila tito, nakatatandang kapatid ni Papa, as usual maglalakad ka sa mga purong puno. At dahil nga sakto ang dating nila tita, niyaya ni Papa si Tito na sumama sa kanya, hindi naman ito tumanggi at nagpaalam na sila, si Mama naman at Tita ay nagluto na habang nagkwekwentuhan. Alas 8 daw ng gabi nang maghain na sila ng pagkain. Ganyan kasi yung oras talaga na sabay-sabay kami kumakain. So ayun wala pa sila Papa kaya nauna na sila ni Mama habang nagkukwentuhan nagpaalam daw si Tita Jen na iihilang at syempre wala kaming banyo noon kaya sa likod ng puno o tabi-tabi ka talaga lihi. Tita Jen's POV. Umalis ako noon habang nakain kami kasi hing-ihi na talaga ako. Kaya pumunta ako doon sa bandang puno ng siriguelas na katapat naman ng puno ng langka. Madilim na noon at ilaw lang ng buwan ang nagsisilbi kong ilaw kaya nagmamadali na ako. Patapos na ko noon nang may naamoy akong usok na di malaman ang amoy parang sinunog lang na mga patay na dahon ganon. Sa isip-isip ko wala namang kapitbahay ang kapatid ko at sinong matino naman ang magsisiga ng ganang oras. Nang may bigla akong narinig na sumitsit, mga 3 beses noon. Sa unang sitsit ay hinayaan ko lang dahil busy pa ko sa pag-ihi. Sa pangalawang beses ay naiinis na ko at parang feeling ko pinagtritripan na ako kaya nagmadali ako. Sa pangatlong beses ay sakto namang natapos ako inikat ko ang aking tingin sa lugar at pagdako ng tingin ko sa puno ng langka ay may naaninag akong lalaki nakaupo ito na parang tambay malalaman mong matangkad ito dahil sa taas ng kanyang upo. Ngunit hindi ko makita ang mukha neto, malamang ay sa kanya galing ang usok dahil naninigarilyo ito pero ang laki ng sigarilyo neto. Akala ko nga asawa ko yun kaya sinigawan ko at pinagmumura ko pa habang tinatawag ko yung asawa ko kasi ang pagkakaalam ko ay walang bisyo na sigarilyo ang asawa ko. Lalapitan ko pa sana dahil hindi sumasagot, bigla namang sumigaw yung kapatid ko at nagtatanong kung dumating na daw ba ang mga asawa namin. Di niya raw kasi narinig yung aso na tumahol, kaya din ako sumagot kumari pa ako ng takbo pabalik sa kapatid ko muntikan pa kong madapa dahil sa bato.
Nung nandon ako ay tinanong ako ng kapatid ko asan na daw ang asawa ko at asawa niya, sagot ko naman ay, ewan ko kung sino yung nakita ko, lalapitan ko pa sana. Hindi ko rin narinig ang mga aso na nagtahulan, para akong binuhusan ng malamig na tubig nung na-realize kung kapre pala ang nakita ko, kaya hindi na namin pinagpatuloy ang pagkain dun sa kusina at pumasok na kami sa loob ng bahay, dala-dala ang mga pagkain na niluto namin at doon na namin pinagpatuloy ang pagkain. Alas 11 naman nang makarating ang mga asawa naming lasing. Simula nung nangyari ito ay araw-araw nang nagpapausok sila papa sa lahat ng puno na nakapaligid sa bahay at nagpagawa na rin sila noon sa tulong nila tita ng palikuran.